ang matanda at ang dagat. Isinalin sa Filipino ni Jesus Manuel Santiago. Maayos silang naglayag at ibinaba ni Santiago ang kanyang mga kamay sa tubig at sinikap na linawin ang kanyang isip. Mataas ang cumulus clouds at may sapat na cirrus sa ibabaw, kaya alam ng matanda na tatagal ang simoy sa buong magdamag. Palaging tinitingnan ng matanda ang isda para makatiyak na totoo ito. Isang oras ito bago siya unang dinumbol ng patik. Hindi aksidente ang patik. Kumaimbabaw siya mula sa kalaliman ng tubig habang tumitining at kumakalat ang maitim na ulap ng dugo sa dagat ng 1 milya ang lalim. Napakabilis niyang kumaimbabaw at walang kaingat-ingat na binasag ang rabaw ng asul na tubig ay nasinagan siya ng araw. Pagkaraay bumalik siya sa tubig at sinundan ng amoy ay nagsimulang lumangoy patungo sa direksyon ng bangka at ng isda. Kung minsan, naiwawaglit niya ang amoy, pero malalanghap niya itong muli o kahit bahagyang-bahagya lang ng amoy nito at mabilis at masigla siyang ilalangoy para sundan ito. Isa siyang napakalaking pating na mako. Ang katawan ay sadyang para lumangoy na kasing bilis ng pinakamabilis na isda sa dagat at napakaganda ng kanyang kabuuan maliban sa kanyang panga. Kasing asul ng isdang espada ang kanyang likod at pilak ang tiyan at madulas at makisig ang kanyang balat. Kawig siya ng espada maliban sa kanyang dambuhalang panga na nakatikong ngayon habang matulin siyang lumalango. Halos nasa rabaw, parang kutsilyong humihiwa sa tubig ang mataas niyang paligpit sa likod. Sa loob ng sarado niyang panga, nakahigig pa loob ang kanyang walunghanay na ngipin. Hindi siya katulad ng karaniwang hugis piramidong ngipin ng karamihang pating. Kahugis sila ng mga daliri ng tao kapag nakabaluktot na parang sipit. Kasing haba sila halos ng mga daliri ng matanda at singkalas ng labaha ang talim ng magkabilang gilid. Ito ang isdang nilikha para manginahin sa lahat ng isda ng dagat. Napakabilis at napakalakas at armadong-armado kaya wala silang sinumang kaaway. Pinilisan pa niya ngayon ng malanghap ang mas sariwang amoy at umiwa sa tubig ang kanyang asul na paligpit sa likod. Nang makita ng matanda na paparating ito, alam niyang isa itong pating na walang takot at gagawin ang lahat ng gusto nitong gawin. Inihanda niya ang salapang at inipitan ng lubid habang pinagmamasdan niya ang paglapit ng pating. Maigsi ang lubid dahil binawasan niya ito nang ipinangkali sa isda. Malinaw at matino ang isip ng matanda ngayon at buong-buo ang pasya, pero halos walang pag-asa. Sa loob-loob niya, makatagal sana ang kalinoang ito. Pinagmasdan niyang maigi ang malaking isda habang pinanunood ang paglapit nito. Mas mabuti pang naging isang panaginip lang ito sa loob-loob niya. Hindi ko siya mapipigil sa pag-atake sa akin, pero baka makuha ko siya. Yan tuso sa loob-loob niya. Malasin sana ang nanay mo. Mabilis na nakalapit sa popa ang pating at nang sa pangingito ang isda, nakita ng matanda ang pagbuka ng bunganga at ang kakatuwa nitong mata at ang lumalagatot na pagtagtad ng mga ngipin habang ninangat-ngat ang karne sa may ibabaw ng buntot. Nakaangat sa tubig ang ulo ng pating at lumilitaw ang likod at naririnig ng matanda ang ingay ng balat at lamang nalalaslas sa malaking isda nang isalaksak niya ang salapang sa ulo ng pating sa dakong nagtatagpo ang guhit ng mga mata at ang guhit ng ilong. Walang gayong mga guhit. Ang naroon lamang ay ang
salapang na ubos kayang ipinupol ng kanyang kamay na nanlalagkit sa dugo. Inulus niya ito ng walang pag-asa pero may katatagan ng pasya at lubos na hangaring maminsala. Kumampay ang pating at nakita ng matanda na walang buhay ang mga mata nito at muli itong kumampay at napuluputan siya ng 2 igid ng lubid. Alam ng matandang patay na pero hindi ito matanggap ng pating. Pagkatapos nakatihaya, humahagupit ang buntot at lumalagutok ang mga panga. Sinuyod ng pating ang tubig tulad sa paghaginit ng isang speedboat. Puti ang tubig sa hambalos ng kanyang buntot at 3 sangkapat ng katawan ang nakaangat sa tubig na mabanat ang lubid. Kuminig at saka nalagot. Saglit na umigang tahimik sa ibabaw ng tubig ang pating at pinanood siya ng matanda. Pagkaraay dahan-dahan itong lumubog. Mga 40 libras ang dala niya. Malakas na sabi ng matanda. Tinangay nito ang salapang ko at ang buong lubid sa loob-loob niya. At nagdurugo ngayon ang isda ko at marami pang susunod. Ayaw na niyang tingnan ng isda dahil nagkagutay-gutay na ito. Nang sagpangin ng isda, parang siya rin ang nasagpang. Pero napatay ko ang pating na sumagpang sa isda ko. Naisip niya at siya ang pinakamalaking bintuso na nakita ko. At alam ng Diyos na nakakita na ako ng malalaki. Hindi ka panipaniwalang makatatagal siya, naisip niya. Sana'y isa lang itong panaginip ngayon at hindi ko na sana nabingwit ang isda at nag-iisa akong nakahiga sa mga dyaryo. Pero hindi nilikha ang tao para magabi, sabi niya. Maaaring masaki ng isang tao pero hindi siya magagabi. Nagsisisi ako na napatay ko ang isda sa loob-loob niya. Parating na ngayon ang masamang panahon at wala man lang akong salapang. Malupit ang dentuso at may kakayahan at malakas at matalino. Pero mas matalino ako kaysa sa kanya. Siguro'y hindi. Sa loob-loob niya. Siguro'y mas armado lang ako. Huwag kang mag-isip, tanda. Malakas niyang sabi. Magpatuloy ka sa paglalayag at harapin ang anumang dumating. Pero dapat akong mag-isip, naisip niya. Dahil iyon na lang ang natitira sa akin. Iyon at ang baseball. Ewan ko kung magugustuhan ng dakilang dimagyo ang pagkakaulos ko sa kanya sa utak. Walang bagay yun sa loob-loob niya. Kayang gawin iyon ng kahit sino. Pero sa palagay mo ba'y malaking partida ang mga kamay ko kaysa mga taring buto? Hindi ko malalaman. Hindi ako nagkaroon kahit kailan ng sugat sa aking sakong, maliban noong minsan na nakagat ito ng pagi nang matapakan ko siya, nang lumalangoy at naparalisa ang ibabang binti at kumirot ng napakatindi. Mag-isip ka ng masaya, tanda, sabi niya. Bawat sandali, papalapit ka na sa bahay. Mas magaan ngayon ang paglalayag mo dahil sa pagkawala ng 40 libras. Alam na alam niya kung ano ang maaaring mangyari pagsapit niya sa paloob na bahagi ng Amos. Pero wala nang magagawa ngayon. Oo, meron pa. Malakas niyang sabi. Pwede kong itali ang aking lanseta sa puluhan ng isang sagwan. Kaya ginawa iyon habang kip-kip ang timon at nakatapak sa tela ng layag. Ngayon, sabi niya, isa pa rin akong matanda, pero meron akong armas. Sariwa ngayon ang simoy at maayos siyang naglayag. Tinignan niya ang bungad na bahagi ng isda at bumalik ng bahagya ang kanyang pag-asa. Kalokohan ang hindi umasa sa loob-loob niya. Bukod pa'y naniniwala akong kasalanan yun. Huwag kang mag-isip
mag-isip tungkol sa kasalanan, naisip niya. Marami ng problema ngayon, tsaka hindi ko ito naiintindihan. Hindi ko yun naiintindihan, at hindi ko sigurado kung naniniwala ako roon. Kasalanan sigurong patayin ang isda. Iyon ang palagay ko, kahit na ginawa ko iyon, para ako mabuhay at mapakain ng maraming tao. Pero lahat naman ay kasalanan. Huwag kang mag-isip tungkol sa kasalanan. Masyado nang huli para dyan. At may mga taong pinapayaran para gawin iyon. Hayaan mong sila ang mag-isip tungkol doon. Isinilang ka para maging isang mangingisda. Tulad ng isda na ipinanganak para maging isang isda. Mangingisda si San Pedro, at gayon din ang ama ng dakilang Dimagyo. Pero gusto niyang pag-isipan ang lahat ng bagay na kinasasangkutan niya ng gusto, at nag-isip siya ng nag-isip tungkol sa kasalanan. Hindi mo pinatay ang isda para lamang mabuhay ka, o para ibenta bilang pagkain. Sa loob-loob niya, pinatay mo siya dahil sa iyong dangal. At dahil isa kang mangingisda, minahal mo siya noong siya'y buhay pa, at minahal mo siya pagkatapos. Kung mahal mo siya, hindi kasalanang patayin mo siya. O mas kasalanan yun. Sobra kang mag-isip, tanda, malakas niyang sabi. Pero tuwang-tuwa kang patayin ng dentusok. Naisip niya, nabubuhay siya sa buhay na isda tulad mo. Hindi siya isang tagahalungkat ng basura o isa lamang gumagalang buto tulad ng ilang pating. Maganda siya at marangal, walang kinakatakutan. Napatay ko siya sa pagtatanggol ko sa sarili, malakas na sabi ng matanda. At pinatay ko siyang mahusay. Bukod pa, naisip niya, pinapatay naman ng lahat ang isa't isa, kahit paano. Kung paano ako pinapatay ng pangisda, gayon din niya ako binubuhay. Binubuhay ako ng bata sa loob-loob niya. Hindi ko dapat masyadong nilangin ang aking sarili. Sumandik siya sa gilid at umilas ng kapirasong karne ng isda sa pinagkagatan ng pating. Ninuya niya ito at napansin niya ang kalidad at sarap ng lasa nito. Matigas ito at makatas, parang karne, pero hindi ito pula. Hindi ito mahilat siya at alam niyang mataas ang magiging presyo nito sa palengke. Pero hindi matatanggal ang amoy nito sa tubig. At alam ng matanda na may dumating na malaking kamalasan. Panatag ang simoy. Medyo umatras ito sa mahilagang silangan at alam niya ang ibig sabihin niyon ay hindi ito uupa. Tumanaw sa malayo ang matanda, pero wala siyang makitang mga layag at wala na rin siyang makita ni balangkas o usok ng anumang bangka. Ang naroon lamang ay ang isdang lawin na patalon-talon sa magkabilang gilid ng kanyang prowa at ang mga dilaw na kumpol ng damong gulpo. Di wala siyang makitang isang manghibon. 2 oras na siyang naglalayag, nagpapahinga sa propa at paminsan-minsay mumumuya ng kapirasong karne ng marlin. Nagsisikap na magpahinga at magpalakas nang makita niya ang una sa 2 pating. Ay! Malakas niyang sabi. Walang salin para sa katagang ito at marahil ay isa lamang itong ingay na magagawa ng gayong tao, hindi sinasadya, na nakararamdam ng pagbutas ng pako sa kanyang kamay at pagtagos nito sa kahoy. Galalus! Malakas niyang sabi. Nakita na niya ngayon ang pag-angat ng pangalawang paligpit sa likuran ng una at natukoy niya ng mga ito ay pating na hugis pala ang muso, batay sa kayumanggi, hugis at sulok na paligpit at sa paliuhaw na galaw ng buntot. Naaamoy nila at tuwang-tuwa sila sa kagunggungan ng kanilang matinding buto. Naiwabagyat nila at natatagpuan ang amoy sa kanilang katuwaan. Pero
palapit sila ng palapit. Mabilis na iniligpit ng matanda ang tela at isiniksik ang timon. Pagkaraay kinuha niya ang sagwang tinalian niya ng lanseta. Maingat na maingat niyang pinuhat ito dahil nagbubuyo sa sakit ang kanyang mga kamay. Pagkaraay, ibinukas sara niya ang mga ito roon upang lumuwag sila. Isinara niya ng mahigpit para matiis ang sakit at huwag mamilipit at pinagmasdan niya ang pagdating ng mga pating. Nakikita niya ngayon ang kanilang malapad, sapad, hugis palang mga ulo at ang kanilang malalapad, puti ang dulong paligpik sa dibdib. Sila ay mga kamuhi-muhing pating, masama ang amoy, tagahalugay ng basura at mamamatay, at kapag sila'y gutom, kinakagat nila ang sagwan o katig ng isang bangka. Ang mga pating na ito ang puputol sa paa at kamay ng mga pagong, kapag nakakatulog sa ibabaw ang mga pagong, at nananagpang sila ng taong nasa tubig. Kung sila'y gutom, kahit hindi amoy dugo ng isda o malansa ng tao. Ay! Sabi ng matanda, Galanus! Sige, Galanus! Dumating sila, pero dumating silang ditulad ng mako. Pumihit ang isa at naglaho sa paninim sa ilalim ng bangka at naramdaman ng matanda na naalog ang bangka habang kumikislot siya at hinihila ang isda. Pinunuod ng isa ang matanda, naningkit ang dilaw ng mga mata at sinagpang ng kanyang panga ang isda sa dakong nakagat na. Kitang-kita ang guhit sa ibabaw ng kanyang kayumanging ulo at likod na hubungan ng utak. At bulugod at inulos ng matanda ang lanseta sa sagwan. Sa hubungan, hinugod ito at muling iniulos sa dilaw. Tila sa pusang mata ng pating. Binitawan ng pating ang isda at lumaustos. Lulon-lulon ang kanyang nakagat habang siya'y namamatay. Gumigewang pa ang bangka dahil sa pamiminsala sa isda ng isa pang pating at binitiwan ng matanda ang layag para makabaling ang bangka at mapalitaw ang pating mula sa ilalim. Pagkakita niya sa pating, tumupuang siya sa gilid at hinambalos ito. Laman lamang ang tinamaan niya at matigas ang balat at hindi niya halos naibaon ng lanseta. Hindi lamang ang kanyang kamay ang nasaktan sa kanyang pag-ulos, kundi pati ang kanyang mga balikat. Pero mabilis na bumaimbabaw ang pati. Una ang ulo at tinamaan ito ng matanda sa gitnang-gitna ng sapad na ulo habang lumilitaw sa tubig ang muso at ininasab sa isda. Hinugod ng matanda ang talim at muling inulos sa dating lugar ang isda. Nakakapit pa rin siya sa isda. Sarado ang panga at islagsak ito ng matanda sa kaliwa nitong mata. Nakapangunyapit pa rin doon ang pating. Hindi pa rin, sabi ng matanda. At inulos niya ang patalim sa pagitan ng gulugod at utak. Madali na ngayon ang ulos na iyon at naramdaman niyang napatit ang litid. Pinaligtad ng matanda ang sagwan at isiningit ang talim sa panga ng pating para buksan ito. Pininipit niya ang talim sa panga ng pating para buksan ito. Pinilipit niya ang talim at habang dumadausdos ang pating, sabi niya, Sige, Galanus, dumausdos ka ng 1 milya ang lalim. Sumigi ka at katugpuin ang iyong kaibigan. O baka iyon ang iyong ina. Pinunasan ng matanda ang talim ng kanyang lanseta at inilapag ang sagwan. Pagkaraay nakita niyang lumulobo ang tela at layag at ibinalik niya ang bangka sa dating paglalayag. May sangkapan niya siguro ang natangay nila at ang pinakamahusay na laman. Malakas niyang sabi. Sana'y panaginip lang ito at hindi ko sana siya nabingwit kailanman. Ikinalulungkot ko isda dahil dooy mali ang lahat. Tumigil siya at ayaw na niyang tignan ang isda ngayon. Said na ang dugo at lulutang-lutang. Kakulay siya ng tilak na likod ng salamin. At nakikita
reseta, sabi ng matanda, matapos tingnan ng tali sa puluhan ng sagwan. Dapat akong nagdala ng bato. Marami kang dapat dinala sa loob-loob niya. Pero hindi mo dinala, tanda. Hindi ngayon ang oras para isipin kung ano ang wala ka. Isipin mo kung ano ang magagawa sa kung ano ang naririyan. Sobra kang magpayo ng mabuti, sabi niyang malakas. Sawa na ako ron. Kinipit niya ang timon at ibinabad ang dalawang kamay sa tubig habang umuusad ang bangka. Alam ng Diyos kung gaano ang nakuha ng huling iyon, sabi niya. Pero hamak na mas magal siya ngayon. Ayaw niyang isipin ang nagkagutay-gutay na tiyan ng isda. Alam niyang sa bawat pakislot na bunggo ng pating ay nabibilas ang karne at ngayon sinlapat ng highway sa dagat ang nalilikhang bakas ng isda sa pagsusumundan ng lahat ng pating. May naraos ng isang tawang buong taglamig sa isdang iyon sa loob-loob niya. Huwag mong isipin yan. Magpahinga ka lang at ihanda ang mga kamay mo para ipagtanggol ang nalalabis sa kanya. Baliwala na ang amoy ng dugo sa mga kamay ko ngayong nangangamoy ang buong dagat. Bukod pa'y hindi na sila gaanong nagdurugo. Walang anumang sugat na dapat ikabahala. Baka makatulong pa ang pagdurog mo para huwag mulikatin ng kaliwa. Ano pa ba ang pwede kong isipin ngayon? Naisip niya.